Kalalabas lang ng bagong Honor 200 Series 5G. And nandito sa atin ngayon itong Honor 200. Kaya hi guys, I'm Dan and i-share ko sa inyo yung review and experience ko dito for more than a month na gamit ko ito. But before we start, ang price nga po pala or SRP nitong Honor 200 ay 24,999 pesos. And currently, pwede kayong makakuha ng JBL Sound Gear Frames audio glasses na worth 9,499 pesos as freebie. This is limited stock lang, kaya mag-order na kayo. So, unahin na siguro natin pag-usapan yung pinaka-highlight nitong Honor 200, which is yung camera. Sobrang humanga talaga ako sa image quality ng camera niya, guys. And tama lang talaga yung tawag sa kanyang AI Portrait Master dahil para talagang kuha sa professional camera yung portraits mo dito. Nakapag-level up pa lalo ng portrait capabilities nito yung collaboration ng Honor sa Studio Harcourt. And meron nga palang 3 available Harcourt portrait modes na available dito, which are the Harcourt Vibrant, Harcourt Color, and Harcourt Classic na pang pro talaga yung quality. Personally, ang favorite ko dito ay yung Harcourt Classic dahil it really gives cinematic vibes nung sinubukan ko mag-self-shoot dito sa bahay gamit itong Honor 200. By the way, ang camera setup nga pala nito sa likod ay 50 megapixel Sony IMX906 main camera na may OIS or Optical Image Stabilization. Katabi naman nito yung 50 megapixel Sony IMX856 telephoto lens na may OIS at EIS din. Then lastly, yung 12 megapixel ultra-wide / macro camera. It is also good for selfies dahil sa 50 megapixel portrait selfie camera niya sa harap. Overall, goods naman po yung image quality niya pati colors when it comes to photos. Aside from portrait, stunning din yung ibang photos na nakuha ko kahit naka normal mode lang siya. Tsaka natry ko nga rin pala gamitin yung super macro mode niya at humanga talaga ako kasi first time ko ata makasubok ng phone na kaya at maganda yung quality ng macro niya. Maybe I will explore macro photography using this phone some other time. Then sa video naman, sobrang goods din dahil malinaw at may stabilization naman ito both sa main camera at telephoto lens niya. Kaya kung mahilig kayo mag-shoot ng videos, goods itong Honor 200 sa inyo. Ang mga available camera modes nga pala sa Honor 200 ay aperture, night mode, portrait, photo, video, multi-video, pro mode, slow-mo, panorama, time-lapse, watermark, super macro, high-res, solo cut, story, at scan document. And heto naman po yung mga sample photos and videos natin. One of my favorites in this phone is the design. Kasi guys, ang nipis at gaan lang din niya. Isa ata itong Honor 200 sa pinakamagaan na phone na nasubukan ko. And according sa website ng Honor, it only has 7.7mm thickness and approximately 187 grams yung weight. Additionally, it is available in moonlight white, emerald green, and black colorways. And of course, yung black colorway yung nasa atin. Pero mas gusto ko yung moonlight white dahil parang mas premium siya tignan dahil sa elegant coastline design niya. Yung black colorway kasi ay parang very plain lang tignan. Pero all the colorways naman ay may matte finish kaya iwas fingerprint or smudges. Tsaka nakakatuwa nga manipis at magaan lang yung Honor 200 kahit may 5200 mAh battery ito na pag-uusapan natin later. For the input and output, nasa right side po ng device yung volume rockers at power button while empty naman po sa kaliwa. Then makikita naman po natin
natin sa bottom yung dual nano SIM tray niya, microphone, USB-C port, at main stereo speaker. While nasa top naman yung secondary speaker, IR blaster, at isa pang microphone. Maganda naman yung build quality at mukhang matibay na rin itong Honor 200. Although hindi ako sure kung aluminum ba yung frame nito. Pero yung likod po nito ay plastic lang. Kaya I still recommend na gumamit kayo ng protective case dahil nga manipis yung body niya at may quad curve screen ito. And speaking of screen, the Honor 200 has a 6.7-inch equal depth quad curve AMOLED display na may Full HD Plus resolution. Each display supports 120Hz refresh rate and up to 4000 nits max brightness. It also has 3840Hz risk-free PW dimming na very essential feature na ngayon for me. Very vivid naman yung display niya para sa akin. Sobrang sharp din ng text or other objects, maybe because sa 435 ppi nito. And since AMOLED panel na yung display ng Honor 200, mas enjoyable manood ng videos or tumingin ng mga photos dahil nga maganda yung napoproduce na kulay. Idagdag pa natin yung high quality dual stereo spatial speaker niya na nakapag-level up pa ng multimedia experience natin. So far, wala naman ako may reklamo sa display niya dahil stable din naman yung high refresh rate niya, pati sobrang bright din naman kapag ginagamit ko outdoors. Actually, may iba pang useful features yung display nito like AR Circadian Night Display at Dynamic Dimming Display na magbe-benefit ang eyes at sleep quality natin. Sa performance naman, siguradong hindi po kayo mabibitin dito dahil meron po itong 4nm Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 na octa-core chipset at 5G ready na, tapos may Adreno 720 GPU pa. Based on my experience naman sa Honor 200, enough naman po yung performance na naibigay niya sa akin, mapa-gaming man or for casual productivity. Tsaka gusto ko lang din i-mention na optimize po yung Magic OS 8.0 na based on Android 14 dito sa Honor 200. Nasubukan ko na rin kasi yung Magic OS 7.2 kaya kita at ramdam ko yung difference nila in terms of performance and features. Sobrang smooth talaga ng experience ko dito sa phone at wala akong naging problema. For benchmarks, ito po yung mga nakuha nating scores at may tuturing na yan na mataas. For gaming naman, kayang-kaya nito i-run yung Genshin Impact ng smooth sa medium to high settings. Minimal lang naman yung na-experience kong frame drops. Just tweak the settings na lang siguro para mas ma-enjoy nyo yung laro. Yung Call of Duty Warzone naman, medyo optimized naman na ito sa chipset niya. Although kulang pa rin talaga, pero smooth din naman siya kahit naka medium to high settings na. At hindi po siya parang potato quality kahit naka high settings na katulad sa ibang phones. And sinubukan ko nga rin pala yung ibang common games like Mobile Legends and Call of Duty Mobile. And smooth din naman as expected. Pero while gaming, nakakaranas po ako ng pag-init ng phone dahil siguro manipis lang yung form factor nito. Kaya i-expect nyo din yan. Isa rin talaga sa inangahan ko ay yung battery ng Honor 200. Legit guys, sobrang kunat niya. For me, enough na yung 5200 mAh silicon carbon battery niya para sa whole day of casual use na may konting gaming. Based sa usage ko, umaabot siya ng kinabukasan bago ko i-charge ulit. First time ko lang din makatry ng phone na silicon carbon yung battery and marami din itong advantages. Nakakatuwa talagang kahit malaki yung battery capacity nito ay magaan pa rin siya. Then when it comes naman sa battery benchmark, the Honor 200 got 14 hours and 20 minutes sa PC Mark na may tuturing na rin natin na matagal. Tsaka kahit malaki yung battery capacity nito guys, mabilis pa rin naman siya ma-fully charge dahil supported na dito ang 100 watts wired fast charging. I think umabot lang ng more or less 40 minutes nung chinarge ko ito from 20% to 100%. And mabilis na rin talaga yan guys. So para sa conclusion natin, masasabi ko naman na sakto lang yung pricing nitong Honor 200. Lalo na super balance ng hardware and features nito. May magandang camera, display, makunat na battery, malaking memory, solid na performance at iba pa. As a tech reviewer, easy to recommend itong Honor 200 para sa akin. Goods ito sa mga medyo serious gamers, sa mga mahilig mag-picture, pati na rin siguro sa mga gusto ng pang long term na phone. Kaya kung naghahanap ka ng mid-range phone ngayon, this phone is very worth buying. Kaya that's it for our Honor 200 review. Thanks for watching. Ako nga pala si Dan at see you sa next vlog.